ilalagay ko siya sa bagaya ko. Nilagyan ko ng mga pangalan. Like yung sa iba, diba? Hi guys! Mommy Chris here. Today's vlog is, kwentuhan tayo. Yung pusa ko. Kwentuhan tayo. Tapos, sabi na asawa ko magbo-bowling daw kami today. Yun ang sabi niya. Pero, hindi ko lang alam kung matuloy yun. Kasi, nag-fishing sila ngayon. Umalis sila ng 6:30 a.m. Pero, nung tumawag ako ng around 9, wala pa rin silang huli. Wala pa rin silang huling isda. Kasi, ang sobrang init sa labas, guys. Kahit na umaga, mainit talaga. Dapat nga, itong August tsaka September, dapat nagko-cool down na ng konti. Dapat papunta na ng winter, di ba? Kaso lang, talagang mainit talaga sa labas. As in, mainit talaga. Mainit talaga siya. Ngayon, ang ko is maglilinis lang ako, guys, ng ating kabahayan. Kabahayan? Ang kitchen, di ba? Maglilinis lang ako. Pero ano man to, ilalagay ko to sa dishwasher. Alam mo yung problema dito, guys. Maraming ngayon ko ba? Yata, season ng ipis yata ngayon. Basta, maraming ipis ipisan. Samahan niyo ako no. Ayun, may kwento ako sa inyo. Kasi yung isang sinubscribe ko, ang pangalan niya, Margie ba yun? Si Cici Margie. Yung may kwentong bagahe, nagpapadala siya. Ako kasi guys, tapos na ako sa pagpapadala ng mga bagahe. Tapos, stop na rin ako ng pagpapadala ng mga bagahe. Kasi nga, yung mga kapatid ko, nag-aaway-away. Kesyo, yung bang naglalamangan at tapos iniisip nila na kinuha nung isa yung mga bagahe. Ganun ba? Yung ganung bagay ba? Kaya, imbis na magpadala ako, yung matutuwa ka magpadala, hindi na, huwag na lang. Kasi nga, nag-aaway-away. Sino yung matutuwa nun, di ba? Nag-aaway-away. Sino matutuwa niyan? Kaya, stop na ako magpadala. Hindi na ako nagpadala. Kasi nag-aaway-away sila. Nag-aaway-away sila, magpapadala ka, imbis na magpa-thank you, ako pa yung lalabas na masama. Oh. Diba? Kaya imbis na magpapabagahe ako, hindi na ako nagpapabagahe. Matagal na, guys. Matagal na ako hindi nagpapabagahe. Teka na nga, ilalagay ko yan sa dishwasher. Matagal na ako hindi nagpapabagahe kasi gawa ng nag-aaway-away yung mga kapatid ko. Yung panganay namin kapatid, nung last na nagpabagahe ako, nilagyan ko ng mga pangalan. Last na yung mga chocolates. Pinortion ko, tapos nilagyan ko ng pangalan. Ngayon, yung mga pinabibili nila, yung mga set ng buday, set ng casserole, set ng mga frying pan, ganun ba? Nilagyan ko ng pangalan, ganyan. Tapos, yung panganay namin, nag-iisip. Kasi sa isang kapatid ko lang siya pinapadala. Kasi nga, pag separate, sa kapatid, ganyan. Isang box sila. Ang dami nila. Tapos, ang mahal-mahal. 200 plus dirhams kaya ang isang box. So, sa isang kapatid ko lang, ako nagpapadala. Tapos, sinabihan ko yung kapatid ko na siya na lang bahala mag-distribute, Tapos, yung panganay namin, nag-isip na parang inaano daw nung kapatid kong isa yung bagahe. Kumbaga parang binabawasan niya, ganyan-ganyan. Ako yung ako yung nag-tape, ako yung naglagay ng pangalan, ganyan. Tapos nag-away-away na sila about dun sa bagahe. Ngayon, hindi na ako natuwa kasi nga,
imbis na matutuwa ka na masaya sila sa pinapadala mo, nag-aaway-away pa. Kaya, hindi na ako nagpadala. In-stop ko na. Tapos, wala rin akong contact sa mga kapatid ko. Kasi, mahabang kwento talaga, guys. Mahabang kwento. Yung hindi okay yung relationship namin magkakapatid. Kasi, unlike yung sa iba, di ba? Unlike yung sa iba, masaya sila, maganda yung bonding nila. Sa amin, guys, ang mga kapatid ko, kasi sila yung, mas priority nila yung ibang tao. Tapos, yung lilibaking ka, ano ba yung tawag din sa lilibakin? Yung, pag hindi ka nila kausap, ikaw yung topic nila. Alam mo yung ganun ba? Kasi madalas ko silang nahuhuli, guys, na. Pero biro, mahaba yung kwento ko about sa family ko. Marami akong sama ng loob, pero hindi ko na lang siya iniisip. Gawa ng parang may crack yung cellphone ko. Hindi ko na lang siya iniisip para hindi ako ma-stress kasi nga hindi siya makakatulong sa sa health, 'di ba? Hindi siya makakatulong kaya hindi na lang ako nagpapaka-apekto sa mga ginagawa nila. Basta lang ang alam ko lang is ako na mismo umiwas sa mga kapatid ko. 'Di ba? Ganoon lang 'yun. Kasi kung hindi na maganda yung treatment sa inyo ng pamilya mo, huwag ka na magstay, di ba? Let them go. Tapos na rin naman ako natulungan ko na rin naman sila Yun na lang yun. Kasi nga, natulungan ko na sila. Imagine guys, natulungan ko sila, tapos, niloloko nila ako. As in talaga guys, pinagloloko nila ako. In-explain ko nga sa mga anak ko kasi nga syempre magtatanong sila, 'di ba? Dahil ba't wala silang nakikitang pamilya ko, ganyan. In-explain ko sa kanila na hindi kami okay na mga kapatid ko, na ganyan ang ginawa nila sa akin. Talaga yung explain ko talaga. Kasi naiintindihan naman ng mga anak ko 'yun. Naiintindihan nila. So, kaya matagal na ako hindi umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, paano ka uwi ng Pilipinas? Diyos ko. Yun, nagsawa ako guys, nagsawa ako sa mga kapatid ko. Yung iba, sabi nila, blood thicker than water. Pero, hindi ako naniniwala dun guys Kasi mismong mga kapatid ko yung patunay na hindi thicker ang blood sa water. Kaya ako, nag-let go na lang ako sa kanila. Hindi na ako binlock ko lahat sila. Yung isa kong ate, pinapunta ko dito para magtrabaho sa asawa ko before sa recruitment. Alam mo ba? Kasi binigyan ko ng chance yun dahil nga 10 years kaming hindi nagkita. Tapos, ang sabi ng nanay ko nga, nagsabi na, naku, huwag mo papuntahin dyan kasi manlalalaki lang. Manlalalaki lang yan. Sabi, binigyan ko ng chance para nga maiba yung buhay. Tapos, nung nagtrabaho na siya sa asawa ko, binisahan, tinikitan, Tapos, sinusuportan ko yung mga anak nun. Konting iyak nga lang, padala ng pera. Tapos, putya, imbis na mag-recruit, ang nire-recruit lalaki. Lalaki, buisit. Tapos, pinalayas ko. Kasi, dito ko siya pinatira sa bahay dati. Hindi dito dun sa, Pinalayas ko. Kasi nga, hindi na healthy yung dinadala niya. Kahihiyan na. Tapos yun, lumipat sa company nung kaibigan ng asawa ko. Tapos siniraan niya yung asawa ko doon sa, akala niya hindi malalaman ng asawa ko. Tapos ko nakakaya, guys. Kamping-kampi pa yung asawa ko doon dati. Nag-aaway kami kasi kinakampihan niya. Kasi nga akala niya mabait. Hindi niya alam, pokers yung kapatid ko.
Ay, to make a story short, hindi okay yung family ko. Kaya guys, wala na. Kaya kayo, mga OFW, limitahan nyo yung pagtulong kasi nga, magtira kayo para sa sarili nyo. Kasi nga, hindi lahat, kunyari, pag tulong kayo ng tulong sa mga kapatid nyo, no? Tapos sila umasenso, tas ikaw, sa kakatulong mo napabayaan mo na yung sarili mo. 'Di ba? Yung bang akala mo okay, sige, pag umasenso yung mga kapatid ko, sabi ganun, tulong ko sa kanila yon. Pero guys, merong ibang mga kapatid na abusado, as in abusado talaga. Hindi lahat ng tutulungan mo is grateful sa'yo. Hindi lahat ganun. Ang karamihan, abusado. Nangyari sa akin eh. Nangyari talaga sa akin. Tulungan ko yung pamangking ko, pinag-aral ko, tas niloko din ako. Tapos, nagpapadala ako ng mga bagahe talaga, guys. Kasi, yung mga chocolate, talagang yung mga branded na chocolate binibili ko. Kasi, bibili ako ng mga pang-Arabic na chocolate, di ba? Hindi maganda yung ganun. Tapos, talagang tinulungan ko sila para maiba yung mga buhay ba. Kasi mahirap kami, guys eh. Pero, syempre, ako yung nakakaangat. Ako yung tumulong. Tapos yung kapatid kong bunso, sabi ko, mag-aral ka kahit nasa TESDA lang. Pinusuportahan ko, binibigyan ko ng allowance, binibigyan ko ng pambili ng mga damit para maganda yung damit niya pagpapasok siya sa school. Pucha, hindi pala siya nag-aaral. Tanggap ng allowance. O, kasi matutuwa nun. Yung kapatid ko na nandito rin sa Dubai, tinulungan ko rin siya. Kaso lang, nung nagkaroon ng, napakamura ko, sorry. Nung umangat na at nagka-boyfriend na ng apam, yumabang na guys. As in talaga, ang tingin nila sa akin, ako pa yung bobo, ako pa yung mayabang, ako pa yung hindi nakakaintindi. Kaya ako sa mga OFW na katulad ko, magtira kayo para sa inyo, mag-ipong kayo. Kasi yung mga kapatid nyo na tinutulungan nyo, binibigyan nyo ng mga bagabagahe. At the end of the day, pag sila umasenso, ikaw, hindi mas angat sila sa'yo, hindi ka nila tutulungan, guys. Kasi nga, sasabihin pa nila sa'yo, buti nga sa'yo. Ganyan. Kaya, hindi ako sang-ayon yung mag-all out kayo para sa mga kapatid nyo. Tulungan yung umasenso, tulungan yung makapagtapos ng pag-aaral, tapos ikaw, hindi mo natapos yung pinag-aralan mo, hindi mo na pa-asenso yung sarili mo kasi tinulungan mo yung mga kapatid mo. Maling-mali yun. Kasi nga, through my experience, ganyan ginawa ng mga kapatid ko sa akin. Ganyan talaga. Pero, God's help, no? Mas pinriority ko yung mental health ko. Teka sa mga kapatid ko na toxic. Mas gugustuhin ko nang lumayo ako sa kanila, no communication at all. At least, na save ko yung emotion tsaka yung mental ko. Yun ang importante, guys. Kaya kayo, mag-ipong kayo para sa sarili nyo. Hindi nyo obligasyon ang mga kapatid nyo. Obligasyon nyo ang parents nyo, magulang nyo, syempre. Kasi matatanda na yan, hindi na makakapagtrabaho, di ba? Pero yung mga kapatid nyo, guys, hindi. Kung pinili nilang mahirap sila, choice nila yan, di ba? Mas maraming paraan para tulungan nila yung sarili nila. Kung mas pinili nila yung maging mahirap sila, ano nila yun? Tsaka nyo na lang tulungan pag mayaman na talaga kayo at okay na yung sitwasyon nyo na meron na kayong ekstrang pantulong. Pero yung wala kayo, ipon nyo lang, tas tutulong nyo pa, mali yun. Yun. Yung guys, based on my own experience, no, isi-share ko lang sa inyo. Kasi nga, mahirap tulong ka ng tulong tapos at the end of the day, ikaw pa rin pala yung masama na hindi nila ma-appreciate, na hindi sila grateful sa'yo. Diba? Yun. Yun ang experience ko sa mga kapatid ko. Guys, marami pa yung kwento niyan. As in, marami pa talaga. Marami pa akong kwento na paano nila ako inape, paano nila ako nilait, paano nila ako pinagchismisan sa mismong Facebook nila na grabe, akala mo hindi mo sila kapatid. Kaya nga sinasabi ng nanay ko sa kanila, ano ba ginawa ng kapatid nyo sa inyo?
Yan ang sinasabi ng nanay ko sa kanila. Kasi ako yung talagang tumulong. Ako yung tumulong talaga. Tumulong talaga ako sa kanila. Malaki ang tulong ko sa kanila. I-deny man nila yan o hindi. Ako yung tumulong talaga sa kanila. As in. Tapos ako pa yung naging masama. Ako pa yung naging bobo. Ako pa yung nilait talaga. Sobra. Sobra-sobra yung panlalait ng mga kapatid ko sa akin. Sobra-sobra. Yung hindi mo maiisip na kapatid mo pala sila. Yung, sila pala yung kapatid mo, ganyan. Hindi maiisip, kapatid mo pa. Kapatid mo pa mismo, ganyan. Hindi mo maiisip talaga. Kaya binlock ko lahat sila. Binlock ko lahat sila talaga. Simula nung namatay nanay ko, hindi na ako nakipag-communicate sa kanila. Hindi lahat ng magkakapatid is okay. Hindi lahat ng tinutulungan mo is grateful sa'yo. Mas okay pa nga yung pakainin mo yung aso eh. Kasi yung aso magiging loyal sa'yo, di ba? Yung aso talagang magiging grateful sa'yo eh. Di ba? Yung mismong kadugo mo, tapos mismong na binigay mo na yung kanan kamay mo, gusto pati kaliwa, tapos pag kinuha yung kaliwat kanan na kamay mo, hindi pa magiging grateful, tas ikaw pa yung masama. Kaya beware sa mga OFW na sobra-sobra yung pagtulong sa mga kapatid, sobra-sobra yung tulong na binibigay nyo, tas wala kayong tinitira sa inyo, sa sarili nyo. Hindi maganda yun. Kaya ang gawin nyo, magpayaman muna kayo, magpa-asenso muna yung sa sarili nyo, yung pamilya nyo. Pag meron kayong extra, dun lang kayo tumulong. Pero yung sabi mong pati savings nyo is, ibibigay nyo. Wag ganun. Wag all out. Buddha. Buddha eh. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. My YouTube channel para i-share ko pa sa inyo yung mga kadrama. Drama today. Kasi naman to si Margie. Margie. Ewan ko anong real name niya. Yung isang sinubscribe ko, tapos nagpapabagahe siya. Tuloy, nakwento ko sa inyo yung bagabagahe. Dati excited pa ako magpabagahe, ngayon hindi na. Kaya, don't forget to like and subscribe para maraming pa tayong drama serye. This is Mommy Chris. Bye!